Patuloy pang lumalakas ang Tropical Storm Krising habang ito'y lumalapit sa lupa. Namataan ng Pag-asa ang nasabing bagyo 250 kilometers silangan ng Tuguegarao, Cagayan. May taglay po yan na lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at kumikilos sa bilis na 15 kilometers per hour. Mamayang hapon o gabi, inaasahang magla-landfall ang bagyong Krising. Tatawirin nito ang extreme northern Luzon bago ito tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas bandang hapon. Nagbabanta ngayon ang 1 hanggang 2 metrong taas ng daluyong o storm surge sa ilang coastal areas ng Batanes, Cagayan, Ilocos Provinces at Isabela. Base sa 8 a.m. bulletin, wind signal number 2 sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Ilocos Region at Cordillera. Signal number 1 naman sa ilang pangpanig ng Northern Luzon kasama ang ilang bahagi ng Central Luzon. Pinalalakas na ng bagyong Krising ang hanging habagat na siya na mga magpapaulan sa natitirang bahagi ng bansa. Halos buong Luzon at Visayas po kasama ang Metro Manila at ilang panig ng Mindanao ay uulanin ngayong umaga base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar. Magpapatuloy po yan at magiging malawakan pa bandang mamayang hapon o gabi. Maaaring makaranas ng torrential rains ang ilang lugar. Asahan po ang maulang weekend, partikular sa Luzon at halos buong Visayas. Tumutok lamang dito sa Balitang Hali para sa ilalabas na 11 a.m. bulletin ng Pag-asa, kaugnay pa rin po ng bagyong Krising. Nangangamba ang ilang pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange na masuspindi ang kanilang biyahe dahil sa bagyong Krising at habagat. Ang ilang pasahero naghahanda na magpalipas ng araw sa terminal. Sa ngayon, wala pang suspendidong biyahe. Sabi ng PITX, agad nilang iaanunsyo kung magkakaroon man ng kanselasyon. Posible pa rin umabot sa mahigit 100,000 pasahero ang dadagsa sa terminal ngayong Biyernes. Ipinagpaliban ang nakatakdasan ng pagpapakawala ng tubig kaninang umaga ng Magat Reservoir sa Isabela. Ayon sa Magat River Integrated Irrigation System, kaunti lang kasi ang dami ng ulan na naibuhos sa watershed kahit may mga pag-ulan na dulot ng bagyong Krising. Pero maging laging updated ang mga nasa downstream ng dam dahil hindi pa rin daw inaalis ang posibilidad na matuloy ang pagpapakawala ng tubig sa mga susunod na oras o araw. Sa pinakabagong monitoring na Pag-asa, mahigit 184 meters na ang water level sa Magat. 190 meters ang normal high water level nito. Bunsod din ng panay na ulan nitong mga nakalipas na araw. Malapit na rin sa kani-kanilang normal high water level ang tubig sa Ambuklao, Binga, Lamesa at Ipo Reservoir. Beep, beep, beep sa mga motorista, may nakaamba na namang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, nasa 50 centavos kada litro ang nakikitang dagdag presyo ng gasolina, diesel at kerosene sa Martes. Ikalawang linggo na yan ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa DOE, isa sa mga nakakaapekto riyan ang pulisiya sa taripa ni US President Trump. Ito ang GMA Regional TV News. Iba pang maiinit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Sumalpok sa isang puno sa Pagbilao, Quezon ang isang dump truck. Chris, anong detalye ng pangyayari? Connie, dumulas daw ang gulong ng truck matapos itong biglang pumreno. Ayon sa pulisya, nawala ng kontrol ang driver sa manibela nang dumulas ang gulong ng dump truck. Dahil sa pagsalpok sa puno, humiwalay ang unang bahagi ng truck sa katawan nito. Naisugod pa sa ospital ang driver pero idineklara siyang dead on arrival. Ligtas ang kanyang kasama sa truck. Paalala po sa mga nagmamaneho, doble ingat lalo na ngayong tag-ulan na madulas po ang mga daan. Mabibilis sa balita tayo dito sa Region 1. Hulong ang isang tricycle driver dito sa Dagupan City matapos mahulihan ng iligal na droga sa buy-bust operation. Mahigit 100 gramo ng hinihinalang shabu ang nasabat na nagkakahalaga na mahigit sa 760,000 pesos. Aminadong sospek na nagbebenta siya dahil daw sa hirap ng buhay. Huli rin ang 15 anyos na kapitbahay ng sospek na nag-abot daw ng droga sa nagpanggap na buyer sa operasyon. Wala siyang pahayag.
dinala ang minor de edad sa kustodiya ng social welfare. Sa San Juan, La Union naman, arestado ang isang lalaki kasunod ng search warrant operation. Nakumpiska ang mahigit sa 1 gramo ng hinihinalang shabu at iba't ibang drug paraphernalia. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang sospek na wala pang pahayag. Bistado at umamin sa modus nila ang 3 naarestong babae sa Antipolo, Rizal. Namimeke po sila ng mga dokumento para makapangolekta ng pera. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Masdan habang kinakausap ng babaeng ito ang 56 anyos na babaeng residente sa barangay San Isidro, Antipolo, Rizal. Ang babae, may inabot na papel sa residente habang naghihintay sa gate ang 2 pa niyang kasama. Wala po silang kinakatok, bigla na lang po sila pumasok doon sa gate. Yung compound po namin ang pinasok niya. Pumasok doon sa compound at ang sabi, para daw doon sa batang 2 taon gulang na nalunod, kaya sila lumalapit ng tulong pandagdag para sa pagpapalibing. Kaya naalarma na kami. Meron silang dalang solicitation letter. Humingi ng tulong ang residente sa barangay. Hindi raw kasi ito ang unang beses na gumawa-gawa umano ng kwento at nameke ng papeles ang 3 babaeng suspect para mangalap ng pera sa mga residente roon. Yung unang punta nila para mag-solicit, para daw po yun sa basurero ng barangay San Isidro na patay daw. Kaya nag-report yung complainant dito sa barangay, bumalik ulit doon sa complainant. At kasi nakapagbigay ng pera nung una, halagang 40 pesos ang alam ko. Itong pangalawang balik niya, binigyan niya uli ng 30 pesos. Pero nawala din yung payong niya. Ayon sa barangay, nauna na umanong gumamit ng lumang death certificate ang mga suspect sa modus nila. Ngayon naman, ang gamit daw nilang panlinlang, peking solicitation letter. Ginawa nila yung letter. Tapos listahan ng mga tao na nagbigay ng pera. Pero ayon sa kanila, wala lang yun. Gawa-gawa lang daw nila yun. Arestado ang 3 babaeng suspect na edad 38, 37 at 23. Aminado silang 1 taon ang ginagawa ang ganitong modus dahil nila sa kakapusan sa pera. Umaabot daw sa 1,000 piso ang nakukuha nila minsan sa isang araw. Nangangatok lang po kami sa mga bahay-bahay po. Kung sino lang po magbigay, ay lang po. Nangangailangan lang po ako minsan po kasi hindi po sapat yung kinikita rin po ng asawa ko. 7 po kasi yung anak ko po, maliliit pa, wala po kasi trabaho yung asawa ko po. Pinambabayad lang po namin sa utang po. Kasi yung sahod po ng asawa ko, yun lang po yung pinakakain namin. Reklamong trespassing at estafa ang kinahaharap ng mga suspect na nakapihit sa Antipolo Component City Police Station. Inaalam pa ng mga otoridad kung may iba pang kasabwat ang mga arestadong suspect. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maulang Friday, mga mare at pare. May big blessing na parating kay Sparkle Star at ex-PBB housemate Shuvi Etrata. Maraming salamat po. Malapit na pong mapatayo ang aking dream house. Wow! Because of PBB, I truly feel like a winner. Tabangan niyo po at dahil because of PBB, grabe guys, nagkaroon tayo ng teleserye with Kuya Ding Dong. So, abangan niyo po, Master Cutter. Yan ang back-to-back announcement ng Island Ate ng Cebu sa media conference ng Kapuso housemates ng PBB Celebrity Collab Edition. Dream come true para kay Shuvi na malapit nang simulan ang pagpapatayo ng bahay. Nagpapasalamat siya sa kabi-kabilang guestings at endorsements. May upcoming project din siya with primetime king Ding Dong Dantes at Kapuso third big placer Charlie Fleming. Magkakaroon din daw ng movie project sina Shuvi at Charlie. Kaya ako maging emotional, pero parang ngayon lang po nag-sink in din yung big winner po. Salamat po sa tiwala. Si Kapuso Big Placer Mika Salamanca naging emosyonal sa MediaCon dahil sa kanyang life-changing experience sa PBB. Si second Big Placer Will Ashley at Dustin Yu na parehong nalink kay kapamilya housemate Bianca de Vera, looking forward na magkatrabaho silang tatlo. Na-inspire daw na maging better persons dahil sa stories ng housemates, si fourth Big Placer AZ Martinez, gayon din si Vince Maristella. Sabi naman ni Michael Sager at Josh Ford,
memorable ang naranasan nilang nominations at evictions dahil sa naramdaman nilang mixed emotions. Present din sa MediaCon si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal ng Sparkle GMA Artist Center.